January 15, 2025. Ang Napolyon ng Palimbagan. At nakita ko pa ang isang anghel. Sinabi niya sa malakas na tinig, "Matakot sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol." Apokalipsis chapter 14 verse 6 and 7. Ang taong naglagay ng Millerite Adventism sa mapa ay hindi si Miller, kundi si Joshua B. Himes, isang batang ministro ng Christian Connection na natutuhan ang mga kasanayan ng isang publicist sa pamamagitan ng pagtatrabaho kasama si William Lloyd Garrison, ang nagpasiklab sa spark plug sa kilusan upang palayain ang mga alipin. Si Himes, nang unang makatagpo si Miller noong Nobyembre 1839, ay nahikayat sa kanyang mensahe, ngunit nagtaka kung bakit hindi ito mas kilala. "Naniniwala ka ba talaga sa mensaheng ito?" tanong ni Himes sa mas nakatatandang mangangaral. "Tiyak na naniniwala ako. Kung hindi ay di ko ito ipangangaral." "Ngunit ano ang ginagawa mo upang maikalat o ipalaganap ito sa buong mundo?" "Lahat ng aking makakaya," sagot ni Miller. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay nakatago lamang sa isang sulok. Kakaunti lamang ang may alam sa paksang ito. Pagkatapos ng lahat ng nagawa mo, kung si Kristo ay darating sa loob ng ilang taon, gaya ng iyong paniniwalaan, walang oras ang dapat masayang sa pagbibigay ng babala sa iglesia at sa sanlibutan, tulad ng mga tunog ng kulog, upang pukawin sila na maghanda. Alam ko, Brother Himes. Ngunit ano ang magagawa ng isang matandang magsasaka? Ako ay naghahanap ng tulong. Kailangan ko ng tulong. Sa puntong iyon, naalala ni Himes na inalaan ko ang aking sarili, pamilya, lipunan, reputasyon, ang lahat sa altar ng Diyos upang tulungan siya sa abot ng aking makakaya hanggang sa wakas. Sa pagpasok ni Himes, ang Millerismo ay nagkaroon ng isang pagkilos na hindi nito tinataglay kailanman. Isang dynamo ng enerhiya at talino sa paglikha sa pagitan ng 1840 at 1844. Pinalawak ni Joshua ang impluwensya ng kilusan at ginawa ang Millerismo na isang salita na kinikilala ng lahat. Si Nathan Hatch, isang nangungunang mananalaysay ng relihiyong Amerikano, ay nilarawan ang mga pagsisikat ni Himes sa paglathala bilang isang hindi pa naganap na media blitz at isang hindi na nararanasang pagbaha ng komunikasyon. Ang isa sa mga kritiko ni Himes ay tinawag siyang Napolyon ng Palimbagan. Sa loob ng maikling panahon, sinimulan ng napakasiglang si Himes ang The Midnight Cry at The Signs of the Times, mga periodiko na magdadala ng mensahe ng pagparito sa mga hangganan ng sanlibutan at magpapadala ng walang katapusang daloy
ng mga aklat at babasahin. Sa loob ng ilang taon, namahagi siya ng milyong-milyong piraso ng nakalimbag na bagay gamit ang medyo makalumang teknolohiya. Maaring si Himes ay isang manlilimbag at si Miller ay isang taong may idea. Ngunit kinakailangan silang dalawa at marami pang ibang mga hindi gaanong kilalang tao upang gumawa ng isang umuunlad na kilusan. Ang mabuting balita ay kailangan tayong lahat ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may ilang talento na magagamit natin para sa kanyang kaluwalhatian. Sa katunayan, sa mismong araw na ito ay tinatawag ka ng Diyos na ilaan muli ang iyong buhay at ang iyong mga kakayahan sa Kanya at sa Kanyang gawain sa lupa. Okay. Muli, purihin ang ating Diyos sa napakagandang devotion ngayong umaga. Salamat muli sa Kanyang mga banal na salita at tayo ay natututo, nagkakaroon ng kaalaman sa mga nangyari sa nakaraan at ngayon sa kasalukuyan ay tayo ay binibigyan ng pagkakataon na malaman ang mga nangyari noon at mangyayari sa hinaharap at sa mga kasalukuyan ngayon. At dito mga kapatid, napakaganda sapagkat patuloy ang Diyos ay tinuturuan tayo. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa pamamagitan ng ating pong mga devotion na pinag-aaralan ngayon, partikular sa syempre sa salita ng Diyos. So ngayong Enero 15 mga kapatid, ang ating title ay ang Napoleon ng Palimbagan. So alam po natin at kilala natin si Napoleon, siguro ito yung tumutukoy kay Napoleon Bonaparte, Bonaparte, isang French revolutionist, na isang military leaders na tumayo at pinaglaban ang kalayaan ng kanyang bansa. At dito nga ay tinuturing din siyang hero. At kung atin naman po ikukumpara dito sa ating pong bansa, alam natin lahat na ang ating national hero ay si Jose Rizal, 'di ba? At ang ating bayani ay nagsulat din, 'di ba, ng dalawang libro, ang El Pili at ang Noli Me Tangere. Ayan, siguro pinag-aaralan natin ng high school 'yan. At alam natin yung nakapaloob na istorya diyan, At hindi lingid sa ating kaalaman na tayo ay sinakop din ng maraming bansa, At partikular ang mga Kastila. Kaya nga ang ating bayani na si Gat Jose Rizal ay nakapagsulat ng dalawang libro upang kundinahin yung pong ginagawa ng ating pong mananakop, na mga Spaniard. At dito ay nakita rin natin na si Jose Rizal ay nagtagumpay, at tayo ay napalaya. So dito mga kapatid, sa ating istorya, sa ating pong devotion, ay hindi na ilalayo o hindi mailalayo. Kaya nga po naikumpara at ang title mismo natin ay ang Napoleon ng Palimbagan. At yan ay walang iba at ito ay tumutukoy kay Joshua B. Himes, yung pong isang manunulat na at isa ring batang mangangaral, isang ministro na tumulong kay Miller upang mailimbag yung pong mga nangyari noon, sa kasalukuyan nila. Yun nga po yung pong pangyayari na kung saan nasaksihan natin at naunawaan natin at nabasa natin doon po sa mga ilang devotional na nakaraan, At dito mga kapatid, sa ating pong teksto, susing talata ay nakasulat sa Apokalipsis chapter 14 verse 6 to 7.
Alam naman natin yan mga kapatid, ay ito ay pamilyar na pamilyar sa ating pong mga Adventista. Ano po? Ang sabi ay, at nakita ko pa ang isang anghel. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol. So, kung sasaliksikin pa natin mga kapatid, ito yung isa sa mga three angels message, ano po, na special, ano po, na itong doktrina na ito ay nakasalig, ano po, sa ating pong kinaaniban na iglesia, ano po. At dito mga kapatid ay napakaganda na malaman natin na si Miller na isang kilala sa pagiging Bible scholar, ano po. Siya ay talagang tao ng Biblia sapagkat sa kanyang pangangasiwa sa pag-aaral, ano po, lalo na po sa pagparito ng ating Panginoong Hesus, ay talagang masasabi natin na si Miller ay napakagaling, ano po, napakagaling sa Biblia o sa salita ng Diyos. Subalit, sinasabi dito sa ating pong devotion, no, na si Miller na isang matandang magsasaka, na mangangaral ay kinakailangan ng tulong ng iba. At dito nga po pumasok yung mga tao na hindi kilala, ano po. Dito nga po isa sa mga tumulong sa kanya ay partikular na si Joshua B. Himes, na tinaguriang Napoleon ng palimbagan sapagkat siya yung naglimbag, ano po, ng mga istorya ni Miller, yung kanyang mga nasaksihan na karanasan, ano po. At marahil ang mga ito ay talagang ipinakita sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng pangitain. At dito nga po ay naisulat yung pong mga idea na yon ni Miller. At isa sa mga naisulat nga po dito na talagang nag-spread out all over the world, ano po, ang sabi nga ay milyon-milyon piraso ang nai-produce nila upang magamit sa kapahayagan ng mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit dito po mga kapatid ay dito sinasabi yung The Midnight Cry at the Signs of the Time ay talagang kumalat, ano po, at nakilala sa sanlibutan. Dito rin po, 'di ba? Meron tayong mga copy niya mga 'yan. Ano po, yung Signs of the Time, The Midnight Cry, 'di ba? At nung isang gabi lang mga kapatid nung isang araw lang ay napag-aralan natin yung Ang Sigaw sa Hating Gabi, 'di ba? Yun yung Midnight Cry. So dito mga kapatid, sinasabi sa ating lesson, ano po, na kahit na gaano tayo maalam sa salita ng Diyos, kung kahit na gaano tayo kagaling, ano po, ay talagang sabi nga ay no man is an island, talagang kailangan natin ng katuwang o katulong sa pagpapahayag ng mga mabuting balita ng kaligtasan. Kasi sabi nga ni Miller dito ay kailangan niya ng tulong, ano po. At siya ay naghahanap ng tulong, ano nga daw ba ang magagawa ng isang matandang magsasaka, So ang Diyos talaga ay mabuti, ang Diyos ay talagang alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya siya ay nag-provide ng katuwang o katulong ni Miller, mga kapatid. At doon nga sa kanyang katulong na yon, mga kapatid, ay naganap at nangyari ang nais o kalooban ng Diyos sa buhay po ni Miller at ni Himes, ano po. At dito mga kapatid, sinasabi din sa atin, sa ating devotion, na ang Diyos ay nangangailangan din, mga kapatid, katulad ni Miller. Kahit ang Diyos ay nangangailangan. Ano po yung kinakailangan niya, mga kapatid? Yung pong bawat isa sa atin, sapagkat naniniwala ang Diyos, kahit ako mga kapatid, di ba,
naniniwala tayo na walang tao na walang talento. Ano po? Hindi po ako naniniwala doon, 'di ba? So dito mga kapatid, yung talento na yan, ano po, ay inaasahan ng Diyos na magamit sa kanyang gawain. Lalo na po sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Doon nga po mga kapatid, doon sa kapanahon na nila ay sabi nga ay hindi maayos, hindi ganoon kaganda yung teknolohiya. Pero ngayon mga kapatid, di ba? Sabi ang ating technology ngayon ay talagang modern na modern, di ba? Wala ka na sigurong maiisip na hindi kayang gawin ng teknolohiya, no? Di ba? Yung ating pong mga social media platform, di ba? Dati mga libro lang, di ba? Mga periodiko ang ating mga nakikita o mga nababasa o mga materyales o mga gamit na pwede nating gamitin, di ba? Pero ngayon mga kapatid, kahit ano pwede na nating gamitin, di ba? By the use of our modern technology, di ba? So, tayo mga kapatid na merong pagkakataon at ito, marami tayong mga mga sources na pwedeng gamitin. Ay dapat tayo mga kapatid ay kumilos, mga kapatid. Upang sabi nga makatuwang din tayo ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Tunay na ang sabi ng Panginoon ay maraming aanihin. Subalit kakaunti ang manggagawa. At tayo, mga kapatid, ay inaasahan ng Panginoon na tumulong sa kanyang banal na gawain. Kaya nga sabi niya dito mga kapatid, kung babasahin uli natin yung ilang talata dito o ilang paragraph, ang sabi niya ay, ang mabuting balita ay kailangan tayong lahat ng Diyos. Di ba po? Di ba? Lahat tayo kailangan, mga kapatid, sapagkat sa atin umaasa ang Diyos. Tayo ay inaasahan niya, nakikilos, na gagawin ang ating mga tungkulin bilang mga anak niya, bilang mga tagasunod niya, at bilang pinagkatiwala na ang ministro ng ating Panginoong Hesus. Ay iniwan niya sa atin upang tayo ay magpatuloy, mga kapatid. At ang sabi niya ay bawat isa sa atin ay may ilang talento na magagamit natin para sa kanyang kaluwalhatian, mga kapatid. Sa katunayan, sa mismong araw na ito ay tinatawag ako, tinatawag tayong lahat ng Diyos na ilaan muli ang iyong buhay at ang iyong mga kakayahan, yung ating pong mga talento sa Kanya at sa Kanyang mga banal na gawain dito po sa lupa. Kaya tayo mga kapatid, although there is a saying, many are called, but few are chosen. At tayo mga kapatid, mapalad tayo na nag-aaral ng mga salita ng Diyos, mga kapatid, sapagkat isa tayo doon sa tinatawag na few, isang karangalan, mga kapatid, na tayo ay mapabilang, makatuwang at mapagkatiwalaan higit sa lahat ng Diyos upang tayo ay makapangaral, makapagbahagi ng pag-ibig at yung pong tinatawag na mabuting balita ng kaligtasan. So, tayo mga kapatid, ang katanungan ay katulad ni Miller, mga kapatid, na nangangailangan ng tulong, ng katuwang upang ang kanyang minimithi, mga kapatid, na ang pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay mapabilis, at ang kanyang kaharian ay maghari nawa, ay kahit ang Diyos, mga kapatid, ninanais na rin niya, na siya ay makabalik sa kanyang pangalawang pagdating. Subalit may panawagan sa atin, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus ay hindi darating, mga kapatid, kung tayo ay hindi kikilos sa mga sandaling ito. At sigurado ako, mga kapatid, ako'y naniniwala kung ang kanyang mga tagasunod, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga pinagkatiwalaan ng kanyang
ebanghelyo ng kaligtasan, Panginoon, ay walang kikilos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. I think, mga kapatid, and alam ko na mapapatagal pa ang pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At isa sa mga nakakatakot dito, mga kapatid, ay yung pag wala tayong ginawa, ay marami po ang mapapahamak, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, bilang konklusyon na po, ang sabi niya sa Apocalypse chapter 14 verse 6 to 7, ano po? At nakita ko pa ang isang anghel. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot ka sa Diyos at ibigay mo ang kaluwalhatian na para sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol. Mga kapatid, kailan pa tayo magbibigay ng kaluwalhatian? Kailan pa tayo kikilos? Kailan pa tayo susunod? Ano po? Nandito na ang paghatol, mga kapatid. Ayaw ba natin na ang ating mga pamilya, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kamag-anakan, ng ating mga kapitbahay o ating mga kapwa ay maligtas din, mga kapatid? At sila ay ma-spare doon sa punishment na naghihintay. Ako, mga kapatid, talaga sabi ko nga napakahirap na gumising alas 4, 4:30 in the morning para mag-devotion, mag-record at mag-share. Pero lagi kong ipinagdarasal sa Panginoon, sapagkat sa aking kakayahan, mga kapatid, talaga hindi ko po magagawa yun. Hindi ko makakaya. Napakasarap matulog, di ba? Lalo na sa ating spiritual na kalagayan, napakasarap matulog yung wala kang gagawin. Bakit ako kikilos? Di hayaan mo sila. Di ba? Pwedeng ganun, mga kapatid. Pero dahil mahal ko ang Diyos, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay kumikilos sa akin, mga kapatid. At tinanais ko rin, mga kapatid, yung pag-ibig na yun ng Diyos sa akin ay ma-share ko rin sa iba. Kasi doon sasalamin, mga kapatid, kung talaga bang ang Diyos ay naghahari sa atin, mga kapatid. Kung isineshare din natin yung kaharian o yung kaligtasan o yung pag-ibig na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ko nga titiisin ko, tsatsagain ko, alang-alang sa mabuting balita ng kaligtasan na dapat marinig ng sanlibutan, na dapat marinig ng bawat isa sa atin. Muli, sa umagang ito, mga kapatid, sana ay tayo ay makapag-reflection, makapag-reflect dito po sa ating devotional na narinig, mga kapatid. At nawa, marami tayong matutunan, marami tayong aral na pwedeng magamit sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Muli, ako po ay dumadalangin sa inyo na bigyan tayo parati ng kalakasan, ng katalinuhan at kasiglahan sa paglilingkod, upang sa ating paggawa at pagkilos sa bukirin ng Panginoon ay mapadali na po ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Maghari nawa. Muli, sa umagang ito, mga kapatid, maraming salamat at mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless po.